Dami na nagsasabi sa akin na bakit ganyan yung van mo, hindi ka bumili ng malaking van na sana malawag ka, sana hindi ka mukhang gagamba dyan na nasa loob ko ng pospor. Feeling ko kapag nagkaroon ako ng malaking sasakyan, hindi ako lubugos ang magiging masaya. Hindi pa buo si Watod nun, hindi pa siya camper van, ordinary yung every wagon pa lang siya nun. Masaya na ako sa kanya hanggang sa naging ganyan na siya. Kahit maliit man yung camper van natin, masaya ako dyan. Yung happiness ko, grabe. Pero magastos talaga ang mag van life, sa totoo lang. Huwag nyo sasabihin sa iba ha, para magulat sila. Sinasabi lang ni Boy first time na tipid ang pagba-van life, pero sa totoo nakakabuta siya ng bulsa. Okay, may ingay ha, atin lang yan. Sana all. Pepsi or Coke, Kali. SM or Robinsons, Robinsons. Tricycle o jeep, kahit ano doon. Jollibee, McDo, probinsya o syudad? Syempre syudad. Kamusta ang buhay ng bawat isa? Welcome back to another van life episode. Samahan niyo muna ako. Dito pa rin tayo sa Nueva Vizcaya. Saan tayo maghahanap ng lugar na kung saan malinisan ko tong camper van natin. Ang gulo-gulong mga gamit ko. Maglilinis-linis muna ako in preparation sa ating biyahe na mag-random van life tayo sa Upper North. Pinag-isipan ko pa kung mag-Isabela ako or maglalagawi ako, going to Ifugao o Isabela hanggang paakit pa. Tignan ko, hindi pa ako makapag-desisyon ng maayos, pero ang importante, walang sigurado dyan, tuloy ang biyahe natin. Alis muna ako mag-isa. Ayoko magplano kasi kapag may plano, hindi na nangyayari. So hayaan lang natin yung biyahe mismo, yung mag-predict o kusang magkwento kung ano yung mangyayari sa mga biyahe natin. Update sa buhay natin, ayos lang naman. Takbong banayad lang ang lahat. Swabe naman ang lahat. Lahat ngayong simula nung pumasok ang bagong taon hanggang sa 2024 na, lahat ng mga bagay-bagay ngayon is nagiging swabe yung takbo. Kasi ultimong, ako mismo sa sarili ko, may mga bagay na kailangan kong i-rush. Alam kong, ramdam ko na kailangan ko itong birahin, pero lagi kong nire-remind yung sarili ko na oops, teka lang, hindi yan ang motto natin ngayong taon, kundi lahat ng mga bagay hindi natin kailangan madaliin. Kailangan palagi nating pinag-iisipan ng matagal o ilang beses bago tayo bumira. So far so good. Okay naman ang takbo ng buhay natin ngayon. Sa sarili ko, ayos din naman. May mga isipin, pero walang problema. Saka yun nga pala, good news, may ginagamit na tayong drone. Sa ngayon, napalitan na yung ating Mavic Air 2. Dito na nga lang ako sa New Zealand. Chill lang naman ako ngayon. Nay! Kamusta? May entrance na tayo?
Magkano? 20 pesos? All goods. Po? Doon na? May mga taro doon. O sige po, salamat. Parang napapansin ko, parang iba na yung New Zealand Nagbabago na ang lahat dito. Anong nangyari? Okay. Hello sir. Ay, sorry, ang alikabok. May entrance na po tayo? O sige po, ako yung magbabayad. Nalibago ako sa itsura ng New Zealand. Wala na kasi yung mga mais ba yun? Mais. Ito po. So update dito sa New Zealand of Nulubunan, meron na tayong babayaran na 20 pesos per head. Tapos meron na din siyang barangay business permit, no? Ito ang pinakamaganda sa lahat na nangyari dito. Wait lang po ha. At least ngayon meron ng rules sa wakas. O 10 PM wala nang loudspeaker na maririnig. Liquor ban ng 8 PM. Tapos mga kabataan na below 17 years old bawal na rin. Yan. Malaking pagbabago. Hindi na siya kulay green, kulay brown na siya. Kasi nga wala na yung mga kamaisan. Welcome to Africa. Dito na tayo pumwesto. Dala ako ng tabo tsaka timba. Hindi ko alam kung pwede ba akong maglinis dito ng camper van. Pero syempre mga ganyang bagay pagpapaalam muna natin yan, since na hindi na nga siya green dito at medyo malupa na, baka maglapot-lapot yung lupa. Pero papaalam tayo pag pwede maglinis tayo ng camper van. Kapag hindi po pwede di sa car wash tayo pumunta. Pero pag pinayagan dito tayo, hindi tayo gagastos ng 100 plus para linisan si Watod. Kaya nga tayo nag van life para makatipid, hindi para gumastos. Pero magastos talaga mag van life, sa totoo lang. Huwag nyo sasabihin sa iba ha, para magulat sila. Sinasabi lang ni Boy first time na tipid ang pagba van life, pero sa totoo nakakabuta siya ng bulsa. Okay, may ngaya, atin lang yan. Tay, pwede mo ba ako magpapaalam lang? Ay tay, kamusta? Alaki na ng pagbabago dito Pwede po ba akong mag-igib po ng tubig tapos linisan ko yung sasakyan o bawal? Okay lang po kahit ano. Wala akong i-violate rules, baka pinagbibigyan nyo lang ako. Hindi. Pwede? Pero hindi ko naman maglulusak. Igaganon ko lang tapos pupunatan ko lang. Alaki na ng pagbabago dito. Pero at least kayo meron ng rules, no? Yan, bakit ikaw? Ha? Bakit tawag ko nagsasiguro ako sa nagugol ko sa chair? Oo. Nagugol na tayo yung bakit ko. Isalin. Oo, sige po, thank you po ha. Opo. Kung ano sinabi ni Kuya na taga Nueva Vizcaya, pwede niyo bang i-translate sa akin kasi hindi ko naiintindihan Pero feeling ko naman positive yung sinasabi niya sa akin kasi nakangiti naman siya. So pinayagan tayo para linisin natin ang ating camper van dito sa Nulubunan. At least nagpaalam tayo kasi mamaya niyan, syempre iba-iba ang tingin ng tao, iba-iba ang pananaw ng mga tao na bakit ko ginagawang car washan dito. At least ngayon malinaw na nagpaalam tayo at pinayagan tayo. At may mga designated na rin na mga basurahan dito bawat spot na kung saan na pumipwesto yung mga car campers. Magkaiba ang car campers sa nagva-van life Ang mga car campers is ito yung mga mahilig mag-camping na dala yung sasakyan, magpa-park sa isang lugar, tapos
doon sila nagkakaroon ng bonding ng mga loved ones nila o yung mga nagsusulo. Ang pag-van life naman is malayo yun sa tinatawag na pagka-car camping, kasi ang pag-van life is ang buhay mo is kahit saan kasama or sa loob ka ng iyong van, tulad ng ginagawa natin na kahit saan ka abutin doon ka matutulog. At yan ang ating gagawin sa susunod na vlog na to. Gagawin na natin yung mga random adventures natin na kung saan tayo maabutan ng dilim, doon tayo magsistay. Hindi tayo maghahanap ng campsites. Dati ko namang ginagawa, naninibago lang ako na hindi ko siya nagagawa at gagawin ko siya ulit. At gusto ko ulit ma-overcome kasi yun talaga ang gusto kong gawin yung tuloy-tuloy yung biyahe na si Watod lang ang kasama, tapos kung saan-saan tayo nakakarating, kung sino-sino ang mga nakakakwentuhan natin, nakikilala natin along the way. At kapag ginabi ay hihinto tayo sa isang lugar na hindi natin tukoy kung saan. Huwag kayong mag-alala sa mga iba kong kasama, nag-e-enjoy sila Mamen, sila Direct Gino, all good sila yan. May mga kanya-kanya naman silang trip, and eventually naman yan pag may time naman kami, mag-get together naman kami para mag banding. Pero binibigyan namin ng laya ang isa't isa sa mga gusto namin gawin. Gusto nila mag-adventures sa mga kabuntukan at liblib, si Kuya Boy P ay ako'y susuporta sa kanila. Then sila naman suporta naman sa akin na mag random van life na ako kung saan. Sige, go kuya, kontak na lang kung pwede ka namin puntahan o magsama-sama tayo minsan. Bahala na ako anong mangyari. Buti na lang may dala akong tubig at nakalimutan ko yung tumbler ko. Gagawin natin, sasalansan ko muna lahat ng mga gamit kong sabog-sabog dito sa bawat drawers ng ating camper van. Preparation lang to ng ating biyahe. Take time lang tayo sa pag-aayos, hindi tayo magmamadali. Kasi parang therapy din sa akin yung ganito, yung nagbubuting-ting ako ng mga maliliit na bagay, masarap yun sa isipan ko. Mali-mali kasi yung pagpwesto ko ba ng mga kailangan ko dito sa van, yung mga gamit ko. Dapat yung mga tools ko na to is nasa kabila to dito dapat yung mga pagkain. Pero nakapag-adjust naman na yung sarili ko, yung katawan ko sa movements dito sa loob at labas ng van. Every time na nagluluto ako dito, kailangan ko pang tumakbo sa kabila para buksan yung isang drawer para kunin yung mga pagkain. Meron tayong mga extra belts dito, fan belts, just in case of emergency. Mekaniko na lang ang hahanapin natin. Pagdating naman sa bearing natin, ito yung ginagamit kong bearing, NSK, na kung saan parang ilang buwan na, halos mag-iisang taon na yata na hindi pa rin ako nagpapalit ng bearing. Di ba dati no, bago si Watod, puro bearing ang naging problema natin. Lagi ako nasisiraan sa daan, napipigtasan ako ng belt dahil nga bumibigay yung tensioner bearing. Ito ang provide sa atin ni Dodong Lagan, NSK bearing, Japan. Ito ang pinaka the best na bearing para sa Suzuki every wagon natin. Kung ikaw merong Suzuki every wagon, tapos ang nangyayari sa'yo is lagi kang nasisira ng bearing, umiingay bigla-bigla, itong brand ang bilhin mo. In case na masiraan ako, na mabutasan ng gulong, liha, meron ako dito, gunting, martilyo, allen wrench, mga bagay na hindi ko naman madalas kailangan pero dinadala ko kasi just in case of emergency. Ito yung hinahanap ko. Kita mo? Kung saan hindi ko hinahanap, nagpapakita. Kasi pag masyadong naahtong tayo dito, nakakaligtaan o nawawala sa isip ko na kailangan ko rin linisin yung mga kasulok-sulukan ng mga drawers ni Watod. Okay na, masarap na sa ice. Okay na ako dito. Dito naman is meron ako ditong early warning device kapag, wag naman sana, andito yung 50 meters ko na extension at andito yung ating tarp pole. Dala akong extra tripod. Walang sticker bro, naubos na. Portable lamesa, bigay sa akin ni Mamen na tali. Hindi namin alam kung saan gagamitin pero
andyan lang yan just in case of emergency. Portable ihawan yung aking Joby tripod. Sa mga pagkain ko naman, mamaya aayusin natin to. Yung laman naman ng box ko is na ayos ko naman na yan. Ang problema ko dito sa box na to, maganda siya, kaso na nagkakanda kalas-kalas. Sinasapinan ko ng ganito para hindi magasgas, pero mamaya lalatagan natin yan ng mat para hindi na gumagasgas. Naka-steady na yung mat dyan. May mga mat naman ako dyan nakasabit sa gilid. All goods naman na dito. Malinis to kasi area ng pagkain ito eh, pantry ba. Meron ako ditong kape na binigay ng kapatid ko, kapeng mais. Tsaka yung mga noodles na to, hindi akin to. Hindi ako fan ng noodles eh. Yung mga natitira lang na kinakain ng mga kasama ko, kapag iniiwan na nila, kinukuha ko yun, tapos iniipon ko na lang dito. Pero hindi ako ma-noodles na instant noodles na tao. Just in case na wala talaga kaming makain, pwede na. Pero hindi ko araw-arawin ang pagkain ng mga ganyan. Ayoko man sabihin, pero deadly kasi yung mga ganyan. Pag inaraw-araw mo yun, mamatay ka. Hindi magkasya. Ito ang problema ko, hindi magkasya sa mga drawers ko. Pwede pa ako maglagay ng mga ibang utensils ko, no? Spices, mga ganito dapat nasa toolbox to mga to. Oh, meron pala akong kutsara dito. Tsaka ito yung mga spices ko, dapat wala to dun sa likod, dapat nandito siya sa mga mamaya ko ayusin yan. Feeling ko talaga hindi ko mag-give up tong box na to, pero gusto kong bumili na ng mas malaki-laki. Anong brand ba yun? Magandang brand yung Thor ba yun? Thor? Dami kong gamit, kulang sa space. Yung mga bakante, hindi naman magkasya lahat ng mga ibang gamit ko. Adjust natin yan. Kaya ako naglalagay ng sapin na ganito para hindi magasgas yung kahoy natin. Tinitad kasi yung kahoy natin eh, makintab. So kapag nalagay ko to or direkta ko yung box na walang sapin, magagasgas eh. Itong box na to na green is dapat accessible to dun sa area kung saan yung pagkain. Hindi kasi po pwedeng magkahiwalay itong dalawa, kasi andito yung mga pagkain, tapos andito yung mga gagamitin ko sa pagluluto. So dapat accessible yung dalawang yan, pagkain tsaka yung mga kailangan ko sa pagluluto. Ang dapat kong problemahin is kapag matutulog ako, is dapat itong bluetti na ipapatong ko dito sa taas. Ayan o, mabigat eh. Kailangan natin ng medyo matibay-tibay na box. Ganito ako. Yung power station dito is accessible lang sa akin, kasi hindi po pwedeng nandyan lang yan, kasi mabigat yung right side nung van natin. Figure out ko muna kung paano. Actually, check ko nga kung meron tong goma sa ilalim. Meron. So kahit wala siyang sapin, hindi, sasapinan ko pa rin. Yung mga uod ko, yung mga sleeping bag ko is dito ko na rin nilalagay, kung saan dyan nakasalpak dati yung mga luwete natin. Fire extinguisher, hindi ko alam kung all goods pa to o kung expired na. So expired na siya. Ito yung fan ko, ginagamit dito sa ceiling kapag ako natutulog. Ito yung kalan ko na di gasolina. Ito
dito ko rin siya sinasaksak sa loob kasi nga wala rin ako mapaglagyan. Mostly lahat ng mga nilalagay ko dito sa harapan yung mga madalas kong ginagamit, yung palagi kong dinadampot. Shades, bottle opener. Ito yung mahalaga sa akin. Ito mga to, pakadami kong ganito. Mga inhalers. Yan, may mga ganyan ako dito in case na hihilo kami. Ito kami nila mamen, madalas kaming ganito, lalo na't meron kami mga sumpong kapag inaatake kami ng anxiety. Ito yung sumasagip sa amin, nagpapakalma sa amin. So nandito yan palagi at tumagas na nga, kailangan ko linisan to. Kahit lagi tayo nasa biyahe, meron naman ako mga pabango. Mabango naman ako sa personal, guys. Hindi naman ako amoy araw sa personal. Mukha lang akong amoy araw sa video. Diyan sila. Yan. Yung mga pabango ko na to, dito na lang. Ito nga pala, nag-vitamins din ako. Immune health, kasi mahina ang aking immune system. Lagi kong sinasabi yun na kapag overpagod ako kaya nagkakasakit. So ito yung sumusuporta sa aking gamot. Nakatago lang lagi dito yung sa camper van, na pag nakakaramdam na ako ng pagod, iniinuman ko na. Pag alam kong mapupuyat ako, bawal din sa akin yun, inuunahan ko na para may panlaban ako sa pagbagsak ng aking immune system. Okay, yung flooring na lang babrushing ko. Ganda ng merong kailugan sa paligid ng tinitirahan mo. Kaya kalibre tayo ng car wash. Tsaga-tsaga lang. Pero magastos talaga. Pero makakontrol mo naman kung paano yung takbo ng budget mo kapag nag-van life ka. Siyempre, usaping pagdating sa gasolina, yan talaga ang unang pinakamalaking pagkakagastusan mo. Pangalawa is yung pagkain, accommodation. Hindi mo naman na problema yan. Kung malakas naman ang loob mo, edi magpahinga ka kahit saan. Kung may pera ka naman, edi pumunta ka sa mga campsites, doon ka mag set up. Pinaka-reward lang sa pag-van life is yun yan, payapa. Yung saya na binibigay sa akin, na hindi naman na tutumbasan ng pera. Gumagastos ako pero hindi ko iniisip yun. Lagi akong after sa kung ano yung effect ng pag-van life sa akin as a person. Dami na nagsasabi sa akin na bakit ganyan yung van mo, hindi ka bumili ng malaking van na sana malawag ka, na sana hindi ka mukhang gagamba dyan na nasa loob ko ng posporo. Feeling ko kapag nagkaroon ako ng malaking sasakyan, hindi ako lubugos ang magiging masaya. Kasi hindi pa buo si Watod nun, hindi pa siya camper van, ordinary yung every wagon pa lang siya nun. Masaya na ako sa kanya hanggang sa naging ganyan na siya. So kahit maliit man yung camper van natin, masaya ako dyan. Yung happiness ko, grabe, mahal na mahal ko yung van natin na yan kahit maliit yan. Saka may takyang, may iniwan ng ano yun legacy yun yun ang pinakaunang camper van na nabuo na every wagon dito sa Pilipinas, diba? At marami na ngayon nagka-camper van na gamit yan, mga influensya natin yun. Pero syempre ako happy ako na may mga sumusunod sa yapak natin. Hindi ko pagdadamot yun. At wish ko na syempre yung happiness na nakukuha ko sa pag-van life, ganun din yung effect sa kanila, na magkaroon sila ng peace of mind, kumalma ang mga buhay nila. Kasi lahat naman ng mga nagka-camper van, nagka-camping, lahat yan ay gustong tumakas sa realidad na nakaka-stress, magulo, toxic. Pero yan, alam ko magiging happy kayo kapag nag-van life kayo. Kaya sa lahat ng mga yun na kapareho ni Watod na setup, happiness para sa atin. Wala. Ano mas maganda? Yung noon o
called Barangay Picnic. Okay, moment of truth. Titignan natin kung aabot nga ba talaga itong wire natin mula din sa ating Bluety going to the Sigal Port. Tsaka gusto ko muna palang i-shoutout yung aking boss sa Bluety, kay Miss Arya Chi. Ayan, maraming salamat nanonood. Alam ko naiintindihan mo to kasi meron kang translation dyan, kasi si Ma'am Arya Chi is isang Chinese. So tinanong ko siya kung paano mo naiintindihan yung mga vlogs ko. Meron daw siyang translator. So ma'am, kung pinaparoon mo to, alam ko gusto mo mag-camping, i-influensyahan kita na mag-camping ka dyan sa Singapore. Pero gusto ko magpasalamat sa'yo sa suporta sa'yo at sa Bluety na sa pagsuporta sa aking pag-camper van. And hindi ko alam kung paano, pero I hope someday kita kids, mali mo mapunta ako Singapore, di ba? O papunta kayo ng Pilipinas, hindi natin alam, hindi natin masasabi. Pero maraming salamat sa suporta. Mukhang aabot nga. So ito-testing natin yan kung mag-charge nga ba talaga siya. Sana. Tignan natin kung nag-charge siya or kailangan bang i-on. Ayun o, nag-charge siya dito sa icon na merong kotse, ay nakikita natin na nag-charge siya. Ang pasok ng kuryente sa kanya is wattage pala, kuryente talaga, 81, 82, 83 watts. Wala na tayong worry kapag bumibiyahe tayo. Kumbaga hindi natin kailangan mag-alala kung saan tayo mag-charge ng ating Bluety. Ganun lang kasimple. Hindi na kailangan natin maglagay ng solar panel sa taas na malalapad. Kapag may Bluety ka, yan yung pag-ipunan nyo kapag kayo ay nag-camper van, yung Bluety. Kasi dinasign talaga yan para i-lessen yung setup ng paggagawa ng mga off-grid na mga solar panel sa taas, which is mas mahal talaga yun. Pero ba't ka pa gagastos ng ganong kamahal na setup kung meron namang Bluety na tulad ng ganito sa atin na nakakapag-charge naman siya habang tayo ay nag-drive ng sasakyan. So pupunin ko yan. So gamitin ko man siya magdamagan, tapos the next day aanar ako, hindi ako mag-aalala na baka maubusan ako kasi sasaksak ko lang siya. Nag-charge siya habang umaandar. So wala tayong problema pagdating sa kuryente sa loob ng ating camper van. Less din tayo sa pro na magkaroon ng sunog ang sasakyan kasi wala tayong mga kuryenteng in-install dyan. Bluety lang. All good. Sige po, tutuloy na po ako ha. Ha? Dito na. Dito na. Bye bye. Ay, teka lang, may nakalimutan ako bago ako tumuloy sa aking destinasyon. Teka lang, bago natin tapusin yung vlog natin, sorry, hindi kong makalimutan. Sobrang ako kaka-relax din sa tabing ilog. Gusto ko muna magpasalamat sa Altitude Outdoor Gears ulit. Kasi nga, bago ako bumalik dito from Bulacan, nagpadala siya ng parcel sa akin. Siguro nakikita niya siguro sa camping ko na nahihirapan ako magtayo nung tent ko. Kasi nga, yung stock ng kapag bumibili ka ng mga tent ngayon, yung stock na peg niya, yung pako, kung tawagin, para umunat yung mga tarp, hindi masyadong matibay yun So nagpadala siya. Ito ang proper na pegs talaga pag kayo ay magka-camping. Sa mga hindi pa nakakaalam kung bakit ako peg ng peg dito, is ito yun. Yan, mas matibay, mas babaon siya sa lupa or sa mga buhangin na medyo mabato-bato. Walang problema kasi babaon talaga to, para maiunat ko na mabuti yung tent ng Altitude Outdoor. Kasi napakaganda nun kapag na-setup ko na maayos. Yung unat na unat talaga yung takip. Napaka-pogi tignan nun. 15 na pegs na pinadala sa akin ni sir.
Maraming salamat. Aluminum mug. Oh my god. Oh, ang ganda. Wala. Ibang kulay pa tong isa. Ay, ang ganda. Dagdagan na yung mga mugs ko. Lahat yan pwede niyang i-check yan sa Altitude Outdoor Gear sa Facebook. Mag-inquire lang kayo dyan. Responsive naman ang page nila. At bakit nandito kayo? Magte-date kami! Jen brother, bye-bye! Come on! Bye-bye! Bye-bye! Oy! Ingat! Okay, magkita tayo sa next vlog. Babayain na tayo mag-isa. Random Solo Van Life Adventures up north.